Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang Manage Life Radio, maging sa ating mga estudyante sa The Late Start Investor Class. Magandang umaga po at salamat din po sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin at naniniwala po sa advokasya ang atin pong isinusulong ng bawat Pilipino ay may karapatan pong umunlad kung tayo lang po ay mag-aaral at matututo sa mga bagay-bagay. Kailangan lang po natin ay sistema na tama at tamang paggawa nito upang sa ganun ay makuha at malaman natin kung paano aangat ang ating buhay. Sa umagang ito ay pag-uusapan natin yung mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Pag sinabi natin mas mahalaga kaysa pera, ito po yung mga bagay na hindi po mabibili natin ng pera. 9 na bagay po na mas mahalaga kaysa pera. Una po, sa ating listahan, ito po ay ayon po sa turo ni Jemron at pinost nga po ito sa Success na website last August 16, 2015. Titingnan po natin itong ilang mga bagay na binanggit po ni Jemron at nais ko rin pong ibahagi sa inyo. Number 1 po sa kanyang listahin is panahon. Time is treasure, sabi niya. The time you set aside not to be wasted but not to be given away. The time you set aside to be invested in something that brings value to the marketplace with the hope of making a profit, that's capital time. Now, the question is, gaano ba ka-valuable ang time? Kung ang pera ay mahalaga, pero ang panahon po ay mas mahalaga pa dito. Bakit? Kasi kung ang panahon ay ininvest natin sa tama, ito'y maghahatid sa atin ng fortune. Ang time properly invested is worth a fortune, no? Ang time na sinayang lang, ang tawag niyan, devastation. Ang time po na in-invest can perform a miracle, kaya invest your time. Ano pong ibig sabihin niyan? Invest your time. Huwag sayangin ang pagkakataon at panahon na ibinigay sa atin. Kung may panahon tayong magbasa, then go ahead. Don't waste that time. Kasi po, ang time is the greatest commodity that a man may ever have. Pwede kang magkaroon ng pera at kung mawala man ito, pwede mong maibalik uli. Pero ang panahong na sayang, hindi mo na po kayang maibalik ito. Pangalawa po sa listahan na sinabi ni Jim na mahalaga kaysa pera is desperation. Parang negatibo yata yung desperation. Nakarinig na ba kayo ng taong desperado? Ang taong desperado lahat ginagawa para lang maibsan yung pagiging desperado niya. Kung hindi tayo magiging desperado, hindi tayo makakaangat sa buhay. Hindi tayo maging milyonaryo. Kasi ang pagiging desperate ay magkakaroon tayo ng tinatawag na philosophy, yung tinatawag na I must. Kailangan ko ito. So you have to do the best that you can because it is a must. Kung gutom ka, kailangan mong magtrabaho kasi gutom ka eh. Desperado ka. Kung ikaw ay broken-hearted, hiniwalayan dahil wala kang pera, you have to do the best that you can kasi nga, desperado ka na. Kaya napakahalaga po ang tinatawag na desperation kasi it's part of getting wealth, no? Mas yayaman ka dito pag alam mo kung paano gamitin ang desperation. Pangatlo po sa tinatawag natin sa ating listahan ay tinatawag na determination. Ano po ba ang determination? Ang determination po, ito yung mga taong nagsasabi na I must, kailangan kong gawin. Pero hindi lang sapat hanggang kailangan kong gawin. Sinasabi din lang, I will. Gagawin ko talaga. No, hindi lang kinakailangan, kundi gagawin. Meron silang will na gawin ang bagay. Must is desperation yon, no? Kasi wala ka na magawa. But will, it is fixed in your mind na kailangan mong gawin ito. Maghanap ako ng customer kasi wala akong pagkain. Desperation yon. Pag sinabi mong, I will find customer, ngayong araw na ito, determination yan. At alam ko, kung mangyayari yan sa'yo, you will be successful in life if you know how to use desperation and determination. Dalawang bagay po yan, no? Pangapat po sa listahan is courage. You cannot buy courage. Kung meron kang $1 at wala kang courage, ay sayang yan. Kahit meron ka pang milyon, kung wala kang courage, nako, ubos yung pera mo. Babalik ka sa hirap. But if you have $1 lang at meron kang puno ka ng courage, ay nako, maganda ang fortune mo, kapatid. Maganda ang pwede mo marating. Bakit? Kasi tayo, as human as we are, we have the capacity to do things if we have courage in ourselves. Kung may courage na tayo. Panglima, ambisyon.
Ang mga taong walang ambisyon, ay nako, maagang umuwi doon sa libingan, no? Madaling umuwi doon sa pinanggalingan nila. Bakit? Ang mga taong walang ambisyon, ito yung mga tao na, ano ginagawa mo dito? Wala, tambay-tambay lang. Mga taong walang ambisyon, no? Kasi mostly talaga na mga taong nakatambay lang at walang ginagawa, ito yung mga taong walang ambisyon sa buhay. Walang pangarap na umasinso. Kung may pangarap man, hanggang sa panaginip lang. They have this wishful thinking or believing na kaya silang umangat nito at umaasang merong magbigay sa kanila ng pera. No. Mali siya na philosophy. Ang tao po kailangan magkaroon ng ambisyon. Ito po ay hindi mababayaran ng pera. Mas mahalaga pa ito sa pera. Alam nyo bakit? Kung ang tao may ambisyon, pwede ka magkakapera. Pang-anim po is faith, pananampalataya. Ang pananampalataya pong ito is pananampalataya sa iyong sarili, pananampalataya sa iyong trabaho, pananampalataya sa Diyos, pananampalataya sa kakayanan ng Panginoon. Kasi ang faith po is an investment na hindi po kayang i-match, no? Ang pera ay hindi ito pwedeng hawakan, itong faith na ito. May mga taong grabe talaga yung pananampalataya. Anong mangyayari kung meron ka 1 milyon, wala kang pananampalataya? Babalik ka sa hirap. Hindi ka talaga yayaman. Pero mga tao, bigyan mo ng $100, paumpisahan mo ng negosyo, basta may pananampalataya yan. Malamang, maging asinso yan. Kasi naniniwala yan sa kanyang ginagawa. Naniniwala sa kanyang kapasidad. At of course, naniniwala sa Panginoon na siyang tagapaglikha. At siyang author talaga ng pagiging mayaman. Sinabi nga ng Bible, sinabi ng Biblia, it is God that giveth the power to men to get wealth. Ang Diyos daw ang nagbigay ng kapangyarihan sa tao upang kumuha ng pera o magkaroon ng pera. So, ibig sabihin, kailangan talaga natin ng pananampalataya because God has given us the power. Ingenuity, pampito po, ingenuity. Ano po ibig sabihin ng ingenuity? Ingenuity po ay paggamit ng ating utak. Ibig sabihin, kung ang isip natin ay hindi natin ginagamit, probably may ilan sa atin na isang portion lang ng bahagi ng isip natin ginagamit. Paano na lang kaya kung halimbawa gagamitin natin yung ibang bahagi ng utak natin para mag-isip ng bagong idea. Baka yung idea na yan maging million pa. Baka yung idea na yan ay magiging cost na bibilhin niya ng Facebook company, no? Imbis na ikaw ang Facebook ng Facebook, ang Facebook ang bumibili ng application mula sa'yo. Bakit? Ginamit natin yung utak natin. Ano po ba ang halaga ng ingenuity? Alam niyo po, fortune. Pwede kang yumaman. Kailangan mo lang dyan ng plenty of ingenuity. Kailangan mong i-figure out kung paano ba ito gagana. Paano ito mag-work. Kailangan may mangyayari, no? Kasi hindi po sapat na habang buhay magiging katulong tayo o wala tayong plano sa buhay, no? Na pagdating ng susunod na taon, babalik pa rin tayo dito sa Jordan. Kaya kailangan po natin ng bagong pag-iisip. Number 8, second po the last, heart and soul. Sa lahat po ng ating ginagawa, ibigay natin ang ating puso. Kaya po, kung mapapansin nyo po, kung ako magtuturo dito, kahit nasa audio lang po tayo, parang nasa totoo, di po ba? Because I'm putting my heart, my soul in this type of teaching, kasi ayoko po na merong iilan sa atin na uuwi man lang ng Pilipinas at wala man lang nabitbit, babalik na rin sa ibang bansa. Kasi nga, yung dinala natin sa Pilipinas, naubos uli. So we have to understand that in everything we do, we have to have a heart and soul. Because heart and soul, you cannot buy this. Money cannot buy this. So be careful of your heart and soul. Last but not the least is personality. Anong personality? Whether you stand before the king or whether you stand before the ordinary man, have a better personality. Ayusin natin yung ating personalidad. Kailangan, kung tayo ay merong tinatawag na enthusiasm, then go ahead. Live with enthusiasm. If you have some charisma, then develop that charisma. Be sophisticated, but at the same time, be humble. Kailangan po natin ng magandang personality, no? Hindi sa pananamit lang yan, kundi tayo as a person. We have to be a person. No? In order to have, you have to be. Yun po ang sinabi ni Brian Tracy, hindi ko po makalimutan yan, na in order to have, if you want to become a millionaire, you need to have a million, then you need to be a millionaire. Hindi mo kailangan magkaroon muna bago maging ikaw. You need to have, you don't need to have. What you need is to be. Kailangan mong maging ikaw.
Ibig sabihin, maging personality ng 1,000,000. Dapat sa isip mo, milyonaryo ka na. Dapat sa katayuan mo pa lang, milyonaryo ka na. Maging sa pamumuhay at paniniwala, milyonaryo ka. And soon, eventually it will happen, you will become a millionaire. There are a lot of things that money cannot buy. Binanggit lang po ni Jim ang iilang mga bagay at alam ko po, meron po tayong makukuha mula dito sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Panahon, of course, hindi talaga mabibili. And heart and soul, of course. Personality. The rest po ng binanggit ko kanina, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ito po muli si OJ Solitario na muli pong magcha-challenge sa inyo. Don't just survive but also thrive. Reach for managed life. Hanggang sa muli, paalam po at God bless sa inyong lahat. Maraming salamat.